Isang lalaki ang nag-propose sa kanyang kasintahan sa unang pagkakataon. Pero sinipa siya sa bangin ng kanyang girlfriend. Nakita niya, napatay ang kanyang boyfriend. Nagmadali ang babae tumakbo sa gitna ng kabundukan. Dahil alam niyang hindi namamatay ang kanyang boyfriend at magbabalik upang maghiganti. Tinagtagal biglang may lumitaw na isang figure dahil merong dumaan na mag-asawa. Itinaas ng dalaga ang kutsilyo at tinutukan sila dahil muling nabuhay ang kanyang boyfriend na ngayon ay lumitaw sa kanilang likuran. At napagtanto na ang nakangisi na lalaki ay isang masamang tao. Kumilos ang tiyuhin para turuan siya ng leksyon, nang hindi inaasahan sinuntok lang siya ng tiyuhin. Ang kamay ay hindi maipaliwanag na nahulog sa lupa. Tumangala siya at nakita ang kamay ng lalaki na may matalim na kutsilyo at hindi pa rin nag-react ang tiyuhin. Pinitik ng lalaki ng kanyang maliit na daliri at agad nahati ang tiyuhin sa dalawa. Nang makita ng tiyahin ito ay natakot at nagmamadaling tumakas ngunit walang balak ang lalaki na pakawalan siya. Isang kutsilyo ang magpapadala sa kanya sa hilagang kanluran. Nakita ng girlfriend ang nakakatakot na eksenang ito at natakot ng paulit-ulit. Nang akala niya ay kamumuhian din niya ang hilagang kanluran ngunit ang lalaki ay walang ginawa dito. Namatay na pala ang nobyo nito at ang lalaki na nasa harapan niya ngayon ay isang alien. Hindi lang niya na-absorb ang itsura ng boyfriend niya, na-absorb din nito ang memorya ng nobyo. Kaya walang magawa ang alien boyfriend kasi na-absorb niya ang memorya ng boyfriend niya at napagtanto na hindi siya kayang saktan nito. Nagmamadaling tumakas ang dalaga ngunit ang alien kasama ang mga alaala ng kanyang kasintahan kung paano siya pakakawalan at tumingin sa kabilang partido na ayaw bitawan siya. Dinampot ng dalaga ang isang kahoy na patpat at hinampas sa mukha niya, ngunit sa susunod na segundo hindi siya nasaktan at pinagaling ang sarili. Ang pagtakas ay hindi solusyon sa anumang problema, kailangang subukan ng dalaga na sundin siya, upang makita kung ano ang gusto ng alien na ito. Kinabukasan nagising siya, dinala siya ng alien sa isang beach, tapos sabay wave ng kamay niya, isang alien spaceship ang agad na lumitaw sa kanyang harapan. Ngunit hindi pumayag ang dalaga kahit anong mangyari. Dahil hindi niya boyfriend ang lalaking ito. Dahil siya ay isang alien at kinopya lang ang kanyang boyfriend. Nakatingin sa dalaga na hindi makapagdesisyon, sinabi sa kanya ng alien na mawawasak ang mundo para mabuhay ay kailangan na makaalis dito sa lalong madaling panahon. Habang ang babae ay patuloy na tumangging sumunod, nang hindi inaasahan pumayag ang dalaga na ibuka ang bibig. Tingin sa kaalaman ng alien na nalinlang na siya ng babae, nang ang alien ay nalubog sa tuwa ng kaligayahan, sinaksak niya ng kutsilyo sa puso ang alien. Hindi iyon inaasahan ng dalaga na ito ay hindi makakasakit sa kanya ng kaunti, agad na pinagaling ng alien ang sarili. Sa sobrang takot ng dalaga ay tumalikod siya at tumakbo, tumalon siya sa tubig kahit napakalakas ng alon. Nakita ito ng alien at sumunod ito sa kanya, walang kamalay-malay. Kadugong umaagos mula sa kanyang katawan, hindi nagtagal ay naakit ang poting. Habang nagpapaliwanag siya sa dalaga na ang mundo ay nasa panganib. Tumalon ang poting at hinayla siya sa ilalim ng dagat. Nakita ng dalaga ang sitwasyon ngunit nagmadali siyang bumalik sa pampang. At mabilis na umalis sa lugar at naisip niya sa pagkakataong ito na tuluyan na niyang matatakasan ang alien na ito. Ngunit lumitaw ang ulo ng poting sa dalampasigan, ibig sabihin hindi pa patay ang alien. At hindi pa rin namalaya ng dalaga na bumalik na ang alien na buhay. Nagmadali siyang pumunta sa kakahuyan at bumalik sa kampo, kinuha niya ang mga giniling na mani at kinain para bumalik muli ang kanyang lakas. Nang matapos niyang kainin ang giniling na mani ay umalis na siya lugar. Ang mga taon ng pagkabalisa ay biglang naulit, agad niyang inilabas ang gamot at kinain. Akala ko tapos na ang panganib, ngunit pagkatapos ay biglang dumating ang alien nang di niya namamalayan. Ang isang galimiyoy ay bumaon sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa alien nang wala sa sarili. Ngunit tumanggi ang babae na umalis sa mundo na kasama ang alien. Itinali siya ng alien sa isang kuweba at sinusubukang kopyahin ng alien ang mga alaala ng dalaga. Para maintindihan kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Habang patuloy na kinokopya ng alien, maya-maya ay kinopya din ng alien ang hitsura ng babae. Pinagmamasdan ng alien ang sarili niyang anyo, habang nag-e-enjoy sa sarili ay naisip agad ng matalinong babae na siya ay nagdurusa sa pagkabalisa para maramdaman din ng alien ang sakit na ito. Direktang sinabihan niya ito ng matatalas na salita. Para maalala niya ang kasawian ng kanyang mga magulang at ang kanyang sariling pambubuli. Habang unti-unting naalala biglang nabalisa ang mood ng alien. Nagkunwari ang dalaga na paiinumin siya ng gamot niya. Sa gitna ng walang katapusang sakit, kinailangan ng babae na libangin ang alien para makuha ang gamot. Ininom na ang gamot ng babae, ginamit ng babae ang buong lakas niya para makatakas. Gumamit siya ng masakit na salita upang masaktan siya. At tinignan niya ang alien na nakahiga sa lupa sa sakit at hindi na kayang lumaban pa.
Pinuhat ng babae ang isang malaking bato sa tabi niya at paisa-isa niyang hinampas sa alien. At kinuha ng babae ang susi ng sasakyan at umalis sa lugar na ito na nagbigay ng lungkot sa kanya. Akala ng babae ay tagumpay siyang nakatakas sa panganib. Ngunit habang siya ay nagmamaneho papalayo, ang boses ng isang alien ay biglang niyang narinig sa radyo. Pinayuhan ng alien ang babae na bumalik kaagad dahil kung hindi malapit na siyang mamatay sa isang masakit na kamatayan. At hindi naniwala ang babae sa alien, pinatay niya lang ang radio at tuluyang umalis. Tingin sa kanyang kaalaman sa sandaling iyon, ang alien army ay nagsimula na ng pag-atake sa mundo. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa atin na ang mga paghihirap ay hindi nakakatakot. Pero ang pagtakas ay hindi solusyon, sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng lakas ng loob na humamon, ang mga paghihirap ay malulutas kahit na ang mga alien ay sumalakay sa mundo, ano ngayon? Basta tayo ay nagkakaisa at hindi natatakot sa kahirapan, siguradong malulutas natin ang lahat ng mananakop.